ginamit ay kung saan nila kinuha. Ngunit mga kapatid, in 52 days, natapos nila. Ano ang ibig sabihin nito? Lahat mo tayo ay merong kanyang assignment na ibinigay ng Panginoon. Amen. Pero merong plano at purpose. Ang purpose ni Nehemiah is to rebuild the wall. The purpose of New Life Christian Ministry International is to win souls, is to disciple these people who are saved, to send them into mission, to rebuild lives, so that the joy of the Lord will always be with us. Lahat ng pagpapala ng Panginoon ay ating makamtan. That is duty of the church. Amen? Amen. There is one purpose. Ngunit nagtalaga ng Panginoon ng mga leaders sa ating in your midst. The Lord has installed, the Lord has instituted authorities. Alam niyo, kung wala si Nehemiah, ay walang nagbigay ng mga instructions, walang mga sinunod, and so siguro in 52 days, hindi yun nangyari. Pero nagbigay si Nehemiah ng mga assignments at sumunod yung mga pamilya. Sumunod yung kanyang mga assistant. Sumunod yung kanyang mga alagad. Why? Kung ang Panginoon ay nung nag-organize ang Panginoon ng mga bagay-bagay at organisasyon upang may patupad ang kanyang layunin sa mundo, yun ay nagkaroon ng kaayusan. Ano itong mga grupo na ito? Una, pamilya. Sa pamilya, merong kaayusan sapagkat naroon ang parents. Kaya nga pag yung parents hindi ginagawa ang kanilang function, yun ang tinatawag natin na dysfunctional family. Kaya nga merong parents, merong children, at sabi ni Paul, children, obey your parents. Parents, obey your children. Ikaw isa ng pamilya kung ang mother ng parental responsibilities at sumusunod ang kanilang mga anak. Pangalawa, meron tayong mga organisasyon na tinatawag natin gobyerno. We have the civil government. Presidente natin si Noynoy Aquino. Kung hindi sumunod sa kanya, yung mga under him, ano mangyayari? Chaos. Revolusyon. Amen? Amen. Sa isang organisasyon, halimbawa natin isang korporasyon, may presidente, may chairman of the board, kung hindi susunod sa kanya yung mga managers, at yung mga under the managers hindi susunod, ano meron? Rebelde, revolusyon, chaos, wala mangyayari. In the church, merong itinalaga ng mga authorities, at kung tayo ay hindi magkaroon ng harmonious relationship by submitting ourselves to the authority of the church and leaders that God has instituted, then there will be also chaos. Ang gusto ng Panginoon, kaayusan. Everybody say, God, is the God of order. Amen? Amen. Kaya pag yung mga iba na napunta po ng mga bahay-bahay po ninyo, ang ganda ng mga kaayusan. Ganda ng order. Amen? Organize. Yung mga iba na kunti pa lamang yung napunta mo ng bayan, napakagandang order. Eh sabi ko, mga iba naman hindi masyadong orderly sapagkat ang maliit na lugar, etc. So nakasalansan lang mo doon.
Eh sa akin naman, hindi mahalaga. Ang mahalaga lang sa akin, pag ako'y bumibisita sa mga flat ninyo, ay kung ano ang nakalagay sa hapagkainan. Yun lang naman. Yun ang mga importante doon. Amen? God is the God of order. Amen. Kaya nga, inilagay ng Panginoon ang isang presidente para ang buong nasyon magkaroon ng kalusan. Ibinigay ng Panginoon sa pamilya ang father and mother para may kalusan. Ibinigay ng Panginoon sa church ang mga authorities, pastors, assistant pastors, leaders, and you are all leaders para mayroong kalusan. Amen? Pagka walang kalusan sa trapiko, ano nangyayari sa Jerusalem? Wala sa Amen? Pagka nakalagay ko at nag-go yung tram, pero tuloy-tuloy pa rin yung taxi, ano nangyayari? Gulo. But God is a God of order. Kaya kahit yung mga planeta doon sa kalawakan, may order yan. Yung mga aeroplano na naglalanding at nagte-take off, may order yan. And so in the name of Jesus, there is order in every area of our lives. There is order in the church. At lahat kayo ng mga leaders, you realize this. You understand this. Amen. Kaya magkatapos ni Nehemiah 52 days because there was order. God is a God who owns the church. The Lord, everybody say, the Lord. The Lord Owns the church. owns the church. Ano man ang mga sitwasyon sa church, there will always be victory at the end. Sapagkat hindi matatalo ang founder ng church. Hindi makikick out ang founder ng church. Amen? Hallelujah. Kaya nga't walang umpisa hanggang sa Jerusalem when the church was birthed until the end of this age, there is victory. Why? Because Matthew chapter 16, beginning from verse 18, makikita po natin, mga kapatid, hindi lamang sa verse 16 yan. Basahin po natin. If you have your Bible with you, I will end up with this. 16. Beginning from verse 17. I am building my church. Everybody say this. I am building my church. And the gates of hell will not prevail. Every spirit that is not aligned with the Spirit of God, everything that will not be aligned with the Word of God, ay hindi kailangan magtatagumpay. Kasi na kanyang mga leaders, in-assign na kayo, in-appoint na kayo. You were not appointed by Pastor Luis. You were not appointed by Pastor Roque. You were called by the Lord. You have not chosen him, he has chosen you. For a purpose, for a great work. That the God of heaven will bless you and will give you success. There is unity among you, there is harmony among you, and you will go forward with success and more fruit for 2012. Nung pumunta kayo sa Jerusalem, anong sinakyan ninyo? Tourist bus. Okay. Kung yung tourist bus na yun, ay paglabas pa lamang ninyo sa Tel Aviv, doon sa may bandang airport, nagreklamo yung dalawang gulong ng tourist bus. At sasabihin nila, ay, ayoko lang tumuloy sa Jerusalem. Tapos nagreklamo yung steering wheel
Oo, ay pagod na ako, ayaw ko lang tumuloy sa Jerusalem. Kung nagreklamo yung tambutso, kung nagreklamo yung transmission, at ayaw lang tumuloy, gusto ng dalawang gulong sa kaliwa, pupunta sa Haifa. Gusto ng dalawang gulong sa likod, pupunta sa Beersheba. Dito pa kayo ba yan sa Jerusalem? Why? Bakit tayo nakarating sa Jerusalem using that bus? Sapagkat merong driver, maayos yung steering wheel, sumunod yung dalawang gulong sa harap, sumunod yung dalawang gulong sa likod, maayos yung transmission ng fuel, at ang purpose ng driver magkarating sa Jerusalem at kayo'y nakarating. Amen. Our church, New Life, binigay na mga leaders sa inyo upang sila'y nasa will. Amen. Nakakita na ba kayo ng isang bus na 3-4 ang drivers? Kaya nga ako'y pumupunta sa London, sino sa inyo nakapunta na sa London? Amen. 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 Pupunta ko sa country. Yung mga double deckers na bus sa London, Pupunta pa lang. kaya ako, pagpupunta ko sa London, Sister Mario, doon lang kami sa baba. Sumasakay, hindi kami pupunta sa taas. Hindi kami pupunta sa taas yung double decker. Alam niyo kung bakit? Kasi walang driver sa taas. Nasa first decker lang. Eh kung tatlo yung drivers ng isang bus, ang kanya-kanyang direksyon niya. Ano nangyayari? The Lord is a God of order. Amen. Kung tatlo ang presidente ng Pilipinas, ano nangyayari? Amen? Kaya nga, the Lord is a God of order. He gave you leaders, gave you authorities, at later on, kayo din ay magiging leaders of churches. Kayo din ay magpapastor later on. Amen. Amen, as the Lord will call you. Amen. And so God has a Hallelujah. purpose for your life. God has a purpose for IP Israel Philippines New Life. And you are moving on 2012, you will move on 2013, you will move on until the Lord Jesus Christ will come. Amen. Hindi kayo magpipermanente marahil sa Israel unless mag-asawa kayo ng Hudyo. Ngunit kayo'y mababalik o kayo sa pupunta sa Canada, pupunta sa London, pupunta ko sa lugar, pupunta sa Divisoria, sa Scotland Island. Ang purpose ng Panginoon is now for you in Jerusalem, for you in Tel Aviv. You are under authority. And you are moving on with one purpose. The purpose of Nehemiah was to rebuild the wall. At hindi siya tumigil, hindi siya nagpatalo, but the Lord was with him. Amen? Amen. Atin tumayo mga kapatid. Let's all stand up and I will pray. Sinasan na po. Let us raise up our hands in the Lord. Let us declare